Okay, tara na. Tinanong ko lang para makita nyo na pinatay nung gagamba yung kuan hinuli. O cut. Mahirapan tayo maglakad. Cut na. Ang haba na, 24 na. Okay, itong pinitak natin na to, hindi nalagyan ng manure. Ito, tatlo lang yung inabuno ko dyan nung basal. Talagang tinipid ko na rin. Wala rin chemicals, walang lason, insecticide. Hindi ko pa nasabi na walang herbicide. Lalo nagtaka sila kung sinabi natin walang pandamo. Nakita nyo naman, gumamit pa tayo. Walang pandamo, makikita nila. Walang kondyan, walang damo na makikita sa tuktok niya. At kahit dyan sa pinaka-base, walang damo po dyan dahil sa sinabi ko nga sa inyo, magtanong sa may theoretical, nagbabasa at ina-actual at may resulta, magandang resulta, yun yung magiging successful, ay sinatawag nating expert. Okay, hindi yung magtanong sa mga kwentong barbero na tsuri lang, nung nag-aral, wala namang bukid na sinaka, hindi inaktwal, ay maliligaw po kayo. Iba po yung nag-actual. Ang pinaulitin natin sa mga vlog natin noon pa yan, ay ang pinaka-best teacher ay yung na-transfer ko sa inyo, na-transfer ng teacher sa inyo yung magandang resulta, at yun yung gusto nating mangyari, na maduplicate ninyo, mareplika or malagpasan ninyo yung ating ginagawa, ay magiging best teacher or successful lang po tayo na nagtuturo kung ganon yung yun yung hinahangad natin, na magaya po ninyo, mareplika ninyo yung ginagawa natin na nag-less ng halos 70% ay ganyan ang magiging standing crop. Hindi gumagamit ng herbicide pero wala siyang makitang damo. Hindi gumagamit ng insecticide, pesticide, pero wala kayong makitang whitehead. Ano ba, hindi gumagamit ng fungicide, bactericide, pero wala naman kayong makitang grabing sakit. Okay? Wala pang 1% yung mga dyan sa gilid, pero hindi lahat. Inakayo yung pinoproblema yung bacterial leaf streak at bacterial leaf blight. Kakarampot na abono yung ginamit, pero ganyan yung standing crop. 4 feet to 4.8 hanggang bunganga, hanggang lieg, dibdib, lieg to bunganga. Yun ang gusto nating ma-duplicate ninyo na pagsasaka natin. Okay? At may resulta, magiging maganda yung ani. Ganun lang po yan, i-duplicate nyo lang, replikahin ninyo yung ginagawa natin, at wala po yung imposible, walang kwentong barbero, may resulta, at walang iiyak na mga farmers na pamaraan. Tagal, ulitin natin, ang tagal, ang dami ng demo dyan na mga project. Pinagkukunan lang yan ng good morning. Okay, tara, iikot tayo mamaya. Yan kararating po natin. At kagabi bumalik ako, hindi na lang ako nag-video, mga alas 9 ata. Pumunta ako doon sa dulo, pinapunta ko yung tubig doon. Ang ganda ng palay natin. Ang ma-observe natin ngayon kumpara noon, mga nakalipas, dahil sa pag-iwas natin ng abono na napakarami, napaganda pa yung protocol natin ngayon, ay hindi siya basta-basta nagkasakit. Sa pag-iwas natin ng fungicide, bactericide, hindi rin siya nagkasakit. Pabaliktad sa pag-iwas natin ng insecticide, hindi rin siya tinamaan ng mga whitehead, okay, or dead heart. Wala man lang 1%, dahil sa pag-iwas natin ng mga lason, herbicide din, at ibang chemicals, ay hindi rin tinamaan yung mga dulo niya. Perfect, halos ma-perfect yung dulo, walang purpur, walang patay. Ayan, laki ng potential natin na mas mataas pa yung aanihin natin ngayon, unlike noon. Kung parehas lang sana ng variety, talaga maghahabol yung noon sa dry season. Okay? Dahil sa ang baba pa ng mga ang ginastos nating inputs kumpara noon. Ayan, pinapasok ko dito yung dahil nagpapatubig siya, nagharang. Tapos mayroon pa rin dadalo yan at tatagas dyan. Pupunta ngayon dun sa dulo. At pupuntahan natin ngayon, kailangan din matubigan yung pinakadulo doon. Medyo
nabibitin sa tubig na yung nandun din sa pinakadulo, hindi umaabot pala. Tangkad. Planting height ng kon na natin hanggang bunganga na yan. Biruin yan LP908. Gustong gusto niya yung protocol po natin. Kaya ulitin natin napaka-importante sa soil. Ma-correct na. Okay? At ilalatag kong protocol para sa dry season, lalo't maraming hindi pa na-improve or kahit na-improve na, kailangan nyo yung tignan na lang natin yung resulta nito at sundan nyo lang. Gaganda yung lupa ninyo at mararamdaman nyo yung tindig ng palay ninyo. Hindi natin tatanggalin totally yung kahit tanggalin na lang natin 50% na abono nyo muna. Unti-untihin po natin yan, hindi pwedeng biglain dahil nga hindi pa ganun kaganda yung lupa ninyo na kagaya sa atin na ang daming na yan, humus. Okay, yung humus ay ulit-ulitin ko sa inyo, yun yung pinaka last na decomposition process. Lahat ng pwedeng bulukin dito sa ibabaw ng lupa, magiging humus po yan. At nandyan na yung carbon, daming carbon yan. Kung kukulangin kayo, kumuha pala kayo yung mga naglalagay ng manure, ipa at gawin ninyong uling. Gumawa kayo ng parang tambutso at para sunugin nyo para maging parang inuling na ipa, hindi yung magiging puti na magiging tawag doon abo. Okay, dapo sa Ilocano yun, abo. Okay, parehas yan. At dito tingnan nyo, humabol na. Kapapatutok natin, mas malalaki na, humabol na. Diba? Yun yung epekto. Ibig sabihin, yung YM natin ay may epekto talaga. Nasa protocol lang ninyo at yung lupa ninyo, kung maganda yung pH level, diba? 7.0 na. Kaya lahat ng sustansya ngayon yan na pwede niyang kainin ay kakainin niya. Walang nasasayang, walang natatapon na sustansya ngayon yan. Dahil pag tinest natin yan, pumapalo sa 7.0 yung lupa natin. Kaya yan, dahil pag sa scientific basis kasi yan, habang kung pababa kayo sa 7.0, neutral nga yung pinaka maganda yan, ay yun naman yung sustansya na porsyento ng sustansya na nakakain ng inyong mga tinatanim, hindi lang sa palay. Kaya napaka-importante yung pH din. Kaya need natin i-improve yung lupa ninyo. Ang lalaki ng palay doon hanggang bunganga. Kahit ito aabot hanggang bunganga na, kung umabot na hanggang bunganga, 140 cm na yan. Sukatin ninyo sa sa mahigit 4 feet yung palay natin ngayon. At yung ilinabas na uhay ay halos parehas, uniform size. Ang pinakamaiksi nga sinusukat ko sabihin na natin 8 inches, 9 pataas yung sukat niya. Tapos yung bilang normal na yan, 300 plus sa LP variety. Pero yung may 400 siguro yan, yung pinakamahaba na kasi yung binilang natin 11 inches ay 377 yung swerting number 77. 7 is a perfect number sa Bible. Yan yung palaging mababasan yung mga verses dyan ay 7. Yan yung clue sa Bible, 7 ang pinaka perfect na numero. Okay, ganoon na lang, sharing is caring. Ikot tayo ulit mamaya. Maraming salamat. Good morning. Wala nang go. Meron na tayong protocol para labanan yan bagsak ng presyo na palay para makatipid. Kung man tataas yung presyo ay bonus sa atin. Ang laki ng kikitahin po natin sa protocol po natin. Okay? Buti na lang napilitan tayo na hindi na gumamit ng napakaraming abono. Mayroon ding naibigay na maganda na idulot. Ang bilis magyukuan yung pagbagsak ng palay dahil napilitan tayo talaga na isakripisyo na kung sa hanggang saan. Hindi na kasi ako manghihinayang. Nangyari doon, hindi ka na manghihinayang na wag nang para mapatunayan at ma-share sa inyo. Nandiyan naman actual farming tayo. Hindi nagkukwentuhang barbero. Ano lang, maraming salamat. Happy farmers. Gulo nang go ayan na. Jackpati, jackita. Kasabihan ng mga Ilocano. Ngayon, nakikita nila
maniniwala na sila. Kung hindi mataas ang pride, yung mataas ang pride, hindi pa rin maniniwala yan. Maraming salamat. Okay, yan. Hindi natin isusuma. O, yan yung planting height ng kwan natin. Nandito sa pangalawang pinitak. Ayan yung plug lip. Kunti na lang. Okay, yan yung plug lip. Tapos, ayan yung planting height ng kwan natin. Itatapat natin. Halos parehas na hanggang gubat. Mas matangkad pa. Umaabot na sa 4.8. Okay. Hanggang bunganga. Mahigit. Nalagpasan natin. Yung recommendation. Babasa nyo sa brochure. Talagang lalagpasan natin ngayon. Sa tinipid na protocol po natin. Ayan. Nandito tayo ngayon sa pangalawang pinitak. At tignan nyo yung mga size ng uhay ay parehas. Ang lumalabas. Pati yung mga suwi. Mayroon bagong ko, no? Na breed ng ayan rice bag. Tignan natin kung anong kwanto, kung friendly insect or hindi. Tignan nyo, may rice bag pa dun, walang damage yan, basta hindi yung anak. Okay, hindi na tayo magkukan, sayang lang binili natin. Cold rush, bilhin ninyo or yung target nya para sa rice bag lang. Kung problema nyo yung rice bag, okay, kakat muna natin at doon sa dulo. Haba na naman. Kasi doon yung videos natin. Okay? Tignan nyo na. What you see is what you get. Ulitin natin. Jackpate, jackita. Kasabihan ng Ilocano. Ubot mo na labaga. Yung mga namimiluso po dyan. Ulitin natin. Ang kagandahan ng pagtitipid natin ngayon. Ikatlong pinitak tayo. Ay, dahil sa pagtitipid, walang damage sa dulo. Halos 5% din yon. Yung nadadamage hanggang dito yung nadadamage Nasa loob pa lang ng stock ay damage na. Bacterial leaf blight. Naiwasan natin sa pag-iwas ng antibacteria at fungicide, anti-fungus ay naiwasan natin. Sa pagtitipid natin sa abono, pag bagsak natin ng 70%, pag hindi paggamit ay walang sakit yung ating palay. Ito yung portion na malalim na, tangkad na. Kaya ang daming sustansya dyan. Okay? Sa pag-iwas natin ng insecticide, nung early stage, pesticide, ay wala naman tayong damage ng whitehead or dead heart na kahit 1% man lang. Dapat dyan ay ang dami na sana. Yung standing crop natin ngayon, tignan nyo, nakasapaw na, totally sumapaw na, umaangat pa yung umahabol ay wala kayong makita. Meron man dyan siguro, bilang na lang, nabibilang natin. Meron sa isang pinitak siguro, sabihin ninyo, 10 na lang. Okay, 1% wala pa. At ang mga present na mga friendly insect natin, ang mga yan, gagamba. Pag kanya, ang daming gagamba. Hindi nyo lang mapansin, daming sapot. Kung humamog yan ay lulutang yung mga spider dyan, yung wave nila. Okay, ano pa? Pag-iwas natin ng herbicide, napapaganda lalo yung soil natin. Pag-iwas natin ng herbicide, normal ang paglaki ng palay. Hindi siya nasaktan. Okay, kagaya nung iba na pinapasaktan nila gamit ang 2,4-D. Hindi pa magtiwala sa biniling herbicide na may halo yung 2,4-D na para sa broadleaves. Ay minimixan pa nila ng antatapang na 2,4-D, kaya lalong nababansot, nangungulubot, tumitigas yung puno at maglalabas ng maliliit na uhay. Ito yung pinaka-kanal natin noon, gitnang kanal. Ang bilis humaba, nalinisan na natin, ang bilis yung tawag doon, mga damo. Ito yung punlaan natin noon. Tingnan nyo ang improvement. Kaya cut muna natin, nandun yung nakahiwalay, nakatapat dito. Kalalaki. Sabi ni Master Ernesto nag-comment, 13 metric tons daw. Nako, ang swerte natin, bag maka 13 metric tons tayo, or kahit parehas lang noon red season, or kung linagpasan natin yon, or kahit 10 lang, may kita na po tayo doon kahit bagsak ang presyo. Ito yung kaya nga sinabi ko sa inyo nung una pa, isasakripisyo ko, hindi ako takot magsakripisyo
experience para sa ikabubuti ng lahat at ikauunlad ng agrikultura po natin. Sa isasakripisyo ko, tignan nyo naman kung paano ko sinakrifice. Hindi ako natakot na bawasan ng 70% na inputs. Okay, pero mayroon tayong pamamaraan na sinusupport. Yun yung ginamit nating, alam nyo na, YM. Kahit di na natin babanggitin, wala namang problema kahit hindi nyo gamitin. Ang tagal ko nang sinasabi yan. Sa unang group chat pa, nandun yung 200 members na sa group chat. Kumusta na pala kayo dyan? Yung mga naka-add dyan sa unang group chat, kumusta na kayo dyan? Paano na yung pagpaparming nyo dyan? Daming mga master dyan. Okay. Cut. Tara sa dulo. Sharing is caring. Hanggang dito ay nalagyan natin ng manure. Ito banda. Tapos sa likod niya, wala na manure. Itong tapat na to, halos ang sukat nito ay 3,000. Kaya kasi nakuhanan yan, isa, nakuhanan din yung punlaan natin. Ang haba nito eh. Halos ang sukat nito 1.4 to 1.5. Pati yung katapat niya. Kaya ang nalagyan natin ng manure 1, 2. Yung likod niya wala. Tapos yung mahabang dalawa dun sa likod. Yun nalagyan natin ng 30 bags na manure. Uniform size. Oh, di ba? Na-improve na kasi dito banda talaga maliliit. Yung dito acidic pa noon, ito banda dito mga hanggang doon. 5 meters acidic ito. Tingnan niyo na-improve. Sharing is caring post. Ang daming rice bag oh. Yung kinatatakutan ninyo. Tinatawan-tawanan ko lang yan. Kahit ubusin nila yung 5% diyan. Wala naman tayong whitehead. Oh, di ba? Wala tayong yung tawag ng purpur sa dulo ng uhay, wala. Tapos ang climate ngayon, sinabi ko sa inyo, palagi yung sinasabi yan, dito sa Luzon, ang month na ang linis, di ba? Ang month na parang March at April ay month ng August. Diyan kayo, kaya abuti na lang nahabol natin yung month na yan. Oh, sakto tayo sa flowering. Napaka timing na timing. Okay. Ang patunayan na lang natin kung paano natin pabuuin yung batok. Mayroon tayong option. Foliar lang yan. YM. Doon natin kukunin yung iba't ibang sustansya na kukulangin dun sa lupa. Pero yung standing crop natin, kulang pa ba? Yung sustansya na nasa lupa habang natutuyan, kabilis buminat. Ang daming naka-reserve yan na dayami. Yung pinaapakan pa natin, nandyan pa. Kung hindi pa niya naabot, ay ang lalim, ang bigat nung tao na umapak nung yung binasal natin na 3 bags. Ipagkain pa. Plus, i-consider nyo yung planting distance. Napaka-importante. Mas mabilis patangkarin yung may planting distance. Mas maganda mag-sow eh. Yung may magandang planting distance, mas malayo, masasapol ng sikat ng araw. Hindi ganun na magkakaroon ng naiwasan natin yung iba't ibang peste dyan. At pag-iwas ng insecticide, ang daming mga friendly insect na unang dumami. Ibig sabihin hindi nakaporma yung pamamaraan natin. Yun na yun, integrated pest management. Pinatupad natin sa pagbawas ng inputs. Ang tangkad dito ito na yung pangalawang pinitak. Parehas na dyan sa dulo. Sukat tayo. Ayan o. Plug lip shape. Pantay na. 4.8 na. Kita nyo? Ayun. Actual. Yung stick. Yung stick natin hanggang ilong. Ganyan katangkad yung palay. Sukatin natin mamaya pag uwi yung stick. Tignan nyo hanggang stick na. Nakaangat yung kilikilo habang nagbibideo. Itong camera nakatapat dito sa dibdib ko. Kaya ganyan lang. Paano natin ibababa yan? Hindi nyo nakita yung mga kagagandang uhay. Ayan Pag iwas natin ng herbicide, hindi natin sinira yung struktura ng lupa na siyang makakasira pa sana, ay napabuti. Kaya ganyan na lang, magtataka kayo
Sinong talagang hindi maniniwala yung mga pumapasok na basher dyan kung hindi simulan na panoorin mula seed preparation hanggang sa pag-prepare natin kung bakit antibay ng palay natin, napaka-resistant. Hanggang ngayon ay maliligaw po kayo talaga. Yung mga basher dyan sa YouTube, minsan tinatanggal ko na lang kasi ayaw ko yung may negative. Matatalo naman kayo, wala naman kayong alam. Magpangbabas lang yung alam nyo. Wala naman kayong alam sa actual farming na ginagawa natin. Hindi naman kaya yung ginagawa ko, ay tumahimik na lang kayo at mamulot. Sinabi ko nga, pulutin nyo yung gusto nyong pulutin, itapon nyo yung gusto nyong itapon. May pumapasok. Ayos, puno na yan. Isunod na natin to. Napapasukan. Okay. O, ganun. Naangkon natin. Ito na yung gubat natin. Puntahan natin dyan para makita nyo. Ang pupuntahan natin dun sa nakahiwala. O, yan, iikot ko kayo sa pagsapaw ng ating palay at makikita nyo yung uhay kung gaano kalalaki. O, di ba? Yan ang pang demo na lalagyan ng mga banner. Hindi yung magkakarga ka ng banner, nakita mo lang dyan sa daanan. Paano ka makakainggan nyo tapos linagyan ng mga technician na hindi naman nagtapos ng kulang sa kaalaman. Nakakita lang dyan sa para may report. Pinagtutusok ng banner kahit ang pangit. Ang daming tawag doon. Ang daming damo. O hindi naman tayo gumamit ng damo. At konti ang suwi, ang pangit ng palay, linalagyan. Paano kayo makainggan nyo na ganun yan? Ang dami nyong mapipik news. Okay, fake news ang ginagawa po ninyo. Sharing is caring. Ayan yung palay natin dito, ang planting height. At yan yung planting height ng iba. Yung talagang maganda na yung soil. O ito naman dito, karamihan na yan dito. Hanggang liig ang karamihan na nakakuha natin. Tignan natin dito sa shaded. Maraming leaf holder ito. Kung dito lang sa shaded, kasi yan matasapol lang kung alas 10 na. Nakaw, meron ng manok. Kahabang uhay sinira. O yun, sinatchap dyan tapos magre-reklamo na naman yung may-ari dyan. Yan, para ipakita ko sa inyo. Ayos naman na lininisan nila yung kanalo. Yan yung natin. Medyo tignan nyo dito sa shaded, medyo nagsobra na sa N. Pero tignan nyo, walang sakit. Antibay ng palay po natin. Antibay ng protocol po natin ngayon. Kalalaking uhay. Tapos dito, madalang talaga yung dyan. Pero mababawi sa linabas na uhay uniform. Kasi nga, shaded siya. Kulang sa solar. Dito na lang pag nasikatan ng araw, kukulangin siya sa suwi. Pero, at least marami pa rin yan. Meron din dyan mahigit 15 tinira ng manok. Counting height dito, lagpas nung parehas sa stick. Yung plug leaf siya pagbasihan natin. Yung uhay hanggang dito, uhay hanggang dibdib. Yan ulitin natin. What you see is what you get. Nandyan na yung protocol natin. Kung hindi pa rin kayo maniniwala, nasa sa inyo na. Okay, may actual na dyan. Okay, yung mga hindi naniwala dyan, may mga pride sa puso. Yung mga karamihan naman, di ba? Dyan ang ulitin natin. Nagsisimula ang kasalanan, kahit sa Bible ay sa jealous, pride. No, ganun din, kaya hindi mawawala po yan. Okay, jealous at pride. Kung nandyan sa puso po natin yan, walang masasaktan na. Kung nandyan sa puso natin yan, ay magbago na kayo. Wala tayong kaligtasan. Kung naniniwala kayo may second life. Pause. Hindi na natin ikakat. Tara. May tubig na dito. Hayaan lang natin para solve. Sa pag-ikot kong ganyan, tumingin kayo ng whitehead. Sira na naman ng manok. Tapos pag tinira ko yung dyan, magre-reklamo sila. Dito sa gubat. Yun daming manok.
Ikataboy natin to, pos. Daming manok. Tinaboy ko lang para hindi nalapit dito. O, 14 minutes na tayo. Bilisan natin. Tinignan ko lang kung may tubig na doon. Dito banda, lagpas pa. Yung plug lip shift, lagpas na sa stick natin. Sukatin natin mamaya ang stick natin. Yung uhay ng palay dito. Ayan. Pero pag pinatayo natin kasi yan, halos pantay-pantay yung plug lip shift sa kuan. Uhay kung pinatayo natin, papantay. Konti lang yung diferensya, magganyan lang. Yan, para makita nyo, hindi lang kayo nakakakita. Pati yung mga katabi natin, kung na may Facebook sila, makikita nila yung standing crop natin na walang kwentong barbero. O, tignan nyo may mga kwan dyan, rice bag nanay. Tignan nyo, wala naman. Makapal ang balat nung LP. Walang nangitim, pero may mangitim dyan nung nasa lubungan noon. Noong biglang ulitin natin, umulan. Mga alas 2, nakabuka yan. Marami pang nakabuka. Ang lakas ng ulan. Noong Wednesday. Yan 4.8. Yan, hanggang bunga nga yan. Yan yung mga uhay natin. Pag pumunta na dito yan, ay ang gandang tignan. Yung pagpulyar natin, mahirapan tayo. Paano bang pagpulyar natin ngayon? Pagilid. Pero pipilitin ko isang lusungan pa dyan. Tapos sa susunod ako na lang ay pagilid na lang. Baka sisimulan natin mamayang hapon or bukas na. Simulan. Patapusin muna natin sa flowering. Matatapos ngayon, karamihan na. Tapos bukas ay magpupulyar na tayo. Kahit kinabukasan ulit kung hindi natin matapos. Kasi mahirapan na akong itapusin ito. Na kasi nakaganyan yung stick, mataas na, nakakangawit na, itataas mo dyan pag lumusong ka dyan, bunbunan ang makikita na lang dyan hanggang noo at lagpas. O yan malinis pa rin yung pilapil natin. Yan ulitin natin, ito po yung tinipid na protocol. Okay, kung mahina yung sakahan ninyo, lupa, pH, nagsusunog kayo ng dayami, wala kayong binabalik. Tapos, konti yung mga microbes ninyo, microorganism, 15 bags na abono ang ilalagay nyo sa inyong sakahan para pantayan itong ganitong planting height at standing crop. Pero asahan nyo na magkaka-bacterial leaf blight at bacterial leaf streak yung palay ninyo at mas magastos dahil sa fast release yan at synthetic. Okay? Tignan natin. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Cut mo muna natin. Parehas na yan Cut. Tara dun sa dulo. Sa nakihiwalay, mahahaba. Hanggang dibdib po yan ano pa yung gusto nyo i-discuss natin? Mag-suggest naman kayo. Kung last na natin to, magbablog sa palay. Patapusin lang natin tong cropping na to. At yung iba ay balikan nyo na lang yung YouTube channel natin. At nandyan na, wala na tayong pwede pang patunayan. At wala na rin tayong pwedeng pang dyan, idagdag na kaalaman ninyo. Nandyan na lahat. Yung mga nagtatanong, balikan nyo na lang ang mga videos natin. Ang daming videos yan, 700 videos. At magpo-focus tayo sa ibablog siguro natin yung pigs din. Okay? O yan, kahaba ng uhay. May mga dyan, may mga rice bag. Tapos nakikita akong wala naman, pati yung black bag, yung na berta ko na ginamit ninyo. May nakita ko kahapon. Mahina talaga sa may buto. Kaya hindi ko i-recommend yan, sinasabi ko na. Pasensya na sa may gawa dyan. At malabnaw talaga. Yang gumamit kayo kung ang target pest ninyo, ulitin natin. Target pest ninyo ay may buto. Gumamit kayo nung para sa may buto. Contact, stomach, action, systemic. Hindi lang puro systemic yung linalagyan. Dapat yung may contact na para pag tinamaan nyo,
Mamatay na paano kung hindi kumain gaya niyan, hindi naman kakain pa ng kanyan yung mga anak. Ay makakaparami pa sila. Kung ganun. Ito, tangkad dito. Lagpas Nakaw. Kung bibisita lang sana yung mga taga Pro-Aggressive dito. Nagmimesage ata si Sir Dumar. Di ko pa nakita yung message niya, hindi ko pa riniding. I-reading ko mamaya. Kung matagal na yon, hindi ko pa riniding kung ano yung kanya. Pwede naman bumisita. Kaya halos ayoko na mag-promote Hindi tayo nagpo-promote kung diyan kayo maghihirap. Hindi tayo magbibenta kung sa akala nyo diyan kayo maghihirap. Nakadagdag gastos. Hindi po tayo nagpapayaman. Ulitin natin, hindi ang Agritipid Feeds Team ay tumutulong, hindi po nagpapayaman. Hindi ako magbibenta. Huwag kayong bumili kung akala nyo yan ay hindi nakakatulong sa inyong mga pananim. Huwag kayong gumamit ng produkto po natin. Wala po yung problema. Ang hinihiling lang natin dahil sa pinagdadaanan po ninyo, hindi nyo alam, hindi nyo alam gawin yung kwan. Ayan linagay ko yung stick, tinusok ko konti ganyan. Plug lip shape, halos lagpas yung plug lip shape, pantay. Nasilip ko na, tara na. Ganda. Nakaw, pag pumunta lang yung kwan dito, mga taga Pro-Aggressive, mga Agritipid Feeds natin, team dyan, nakaw. Tingnan nyo yung mga demos nyo dyan ng iba't ibang hybrid. Pag nakita nyo itong kwan natin ngayon, standing crop natin, magtataka kayo na bakit ganyan, parang naabunuhan. Okay, paikot natin. Walang mangyayari sa kwan pala. Discuss natin. Tignan nyo naman yung bigas. Talagang ipapakalat yan. Wala tayong magagawa. Kung kalaban ng mga traders yung government ngayon dahil sa pagpapatupad ng 20 pesos na bigas, wala po tayong magagawa dyan na kung bilhin lang, hihingiin. Ang magagawa natin ngayon, gumawa ng paraan para paano i-reduce. Parang ginawa natin, i-reduce yung gastos na may mataas na yung yield target natin ay hindi apektado man konti lang or napakaganda pa kung mas mataas. Kabilis LP1 ito, mayroong naihalo LP 937. Hinuhuli pala ng mga gagamba. Tignan nyo yung gagambang tumatalon yan. Actual na yan Kaya pala sila na yung umuubos. Kung marami tayong friendly insect sa ating sakahan, sila na yung uubos. Kaya napaka-importante po yan na paramihin ninyo. Huwag nyo silang lasunin. Okay, sa early stage. Yung meron tayong mga spot na ganyan sa gilid. Yung talagang sumusobra na sa M, pero hindi na apektado yan. Kwan na tayo. Ang luwang naman yung walang tama. Yun lang pinakatip. Ayun may kwan siya na tangya. Yan natin para pang kwan natin. Okay, tara na. Ginanong ko lang para makita nyo na pinatay nung gagamba yung kwan, hinuli. Cut. Mahirapan tayo maglakad. Cut na. Ang haba na, 24 na.
Kaya itong pinitak natin na to, hindi nalagyan ng manure ito. Ito yung katapat nung mahaba noon. Ito yung nalagyan ng manure. Tignan nyo itong hindi nalagyan ng manure. Meron ba silang kaibahan? Ayan. Parehas dahil sa na-improve na dati yung lupa natin, kahit di natin linagyan ng manure, yung mahina linagyan natin, napaganda rin, ay pumantay. Okay, ayan na. Naalala ko pala, may tubig na dun, may tubig na lahat. Hayaan lang natin kasi matakaw sa tubig yung kwan natin. Patapusin natin yan sa flowering, EWD ulit tayo. Every kwan na ang pagkukan natin, every week yung EWD na natin para hindi tawag doon, lalambot masyado yung lupa. Ang purpose nun at makapagtrabaho yung mga microorganism at titigas konti yung hindi lalambot yung puno ng palay po natin at gaganda, mas maganda yung milling niya, yung pagpapahinog, hindi yung puro babad. Ang daming sustansya niyan. Planting height natin pag bumabada hanggang bunganga karamihan na. Tignan nyo malinis yung mga bilapil natin. Tara doon, nandyan na tayo, malapit na. Diyan na natin ikakat. Sumasapaw pa yung iba. Nakakangawit, nangawit na yung kilikili ko eh. Kasi nakataas, nasa bunganga natin itong cellphone. Yan tignan nyo yung pantay niya kung paano, hindi ko ibababa. Iikot ko lang ng 390 degrees. Yan yung taas ng cellphone. Kita nyo ba? Ganyan kataas. Sino mag-aakalang hindi tayo ay anong kagabi pala nandun, nag-usap kami noong dati kong taga-Saka dyan. Kita ako kung pauwi, di kinumusta niya, nagtataka siya, kala niya lang nag-top dress ako. Wala yung abono, sabi ko nung basal lang. Ay, ang lalaki ko yan, sabi niya. Ang ganda na kasi yung lupa mo. Diba? Siya na nagsabi. Kasi yan, yung taga-Saka ko noon, nandyan si Marvin. Alam niya yung ginagawa noon, mula noon, 2015. Alam niya yung ginagawa dito sa sakahan. Naglagay kami ng manure at gumagamit ng Leonardite. At nandyan na nanatili yung humus dyan sa lupa. Mula noon, dinakuha na natin yung dami. Saka patuloy na paggamit natin. Di naman yun nawawala. O naririnig nyo, may bumabagsak na tubig. Okay na, ito dito kami noon nagpupunla. Kaya improve na ito. Yun yung tapat niya, pinagpunlan natin noong dry season. Tara na, dito naman. Nakahiwalay. O ayan o. Parehas yan. Nandito na yung mga giant. Ito yung lininisan ko noong nakarang araw. Yan, lininisan ko lang konti. Inapak-apakan ko na lang yan o. Kasi bubutas yung kwan. Ang lalaki dito sa gilid. Na lalaking tawag doon damo. Inapakan ko na lang para hindi na bubutas yung kwan. Yan, ginanong ko. Ayan o. Kalalaki nyan. Katabi natin. Ibinaba ko lang. Kaya ang tagal kong ginawa yan. Inapak-apakan. Planting height dito. O, parehas pa rin. Tignan nyo naman gaano kalinis. Hindi powered ng kusay, pungguran oids po ito walang nagamit. Hindi naman nakaulitin natin yung mga ginagamit yung fungicide na pinaggagastusan na napakamahal. Walang silbi po yan. Kung nag-over talaga kayo sa nitrogen, hindi po yan nakakagamot. Kung nag-over kayo sa nitrogen, bagkus, sisirain ninyo yung mga positive bacteria at positive fungus sa inyong sakahan na siya sanang tutulong, yung mga microbes tutulong sa ganda ng inyong tanim. Ang tangkad dito, aabot sa kwan dito, aabot sa
stick. Tara pa doon sa dulo. Nangawit na yung kwan ko, Sara, para makita nyo. Baka sabihin nyo yung kwan, last ikot na natin to. Tapos susunod na pag hinog na. Okay, tignan na lang natin kung may tubig doon, kasi hindi umaabot pala doon. Kaya binuksan ko na to, ayun. Binuksan ko na yan para dito na mag-focus yung tubig, papunta lahat dyan. Dito. Ayan nyo, malinis, di ba? Yung kwan, nalinisan ko pa rin dito, hindi ko lang pinapakita. Dyan yung mga stick natin, no. Hindi na nakakauwi kung naglinis tayo papunta, kasi doon hindi ko na nakukuha. Isa, dalawang stick. Yung dami nating stick dito. Kasi pag babalik pa ako, ay tinamad na ako, napagod na minsan. Kapat ito. Nantangkad do. Ayan ang palay. Minsan kung tignan natin kung ano yung message ni Sir Domar dyan, ay kung gusto niyang mamasyal at tignan yung kung paano yung potential na planting height at potential na uhay, dami ng bilang at ganda ng standing crop nung LP variety nila, LP908, ay pupunta po dito sa magandang bisitahin nyo to. At ang maganda niyan na balita ay less 70% kaya pala. Ang napakagandang balita po dyan, kaya ng variety nila, LP variety, na hindi gamitan ng napakaraming input, 70% less inputs. Hindi kailangan ng maraming abono sa na-rejuvenate na lupa. Okay, pag hindi na-rejuvenate ay marami kayong gagamitin na input, gastos. Hindi na po bagay ngayon dahil napakamura ng palay. Kaya gumawa kayo ng paraan paano mapababa yung gastos. Hindi gumawa ng paraan para hingi ng hingi yung tagasaka natin at gastos kayo ng gastos. Kaya tapos sa bentahan walang presyo. Nung nag-compute si farm owner ay wala palang kinita, negative. Kundi nag-i-interest pa, hindi nakabayad ng utang niya, nag-i-interest na baon sa utang. May ibon, tumitira. Tara sa dulo, tignan natin. May tubig na. Lininisan ko yan. Ito, inapakan ko na lang ito. Lininisan ko din dyan. Nakaraang araw, noong sinasabi ko dyan na nag-videos ko, lahat ng sinasabi ko dyan ay totoo. Walang kwentong barbero. Ayan na, biro niya. Iaapakan mo yan, hindi tabas. Inapakan ko na lang. Para yung kuhol ay may kakainin dyan na damo. Ito yung dulo natin. Nalinisan. Ayan o. Lininisan ko. Habang naglilinis ay tuloy yung mga butas ay pinipit-pit ko. Ganyan kasi may butas dyan. Pit-pit nyo kasi mayroong gabi-gabi, hapon nagkikiwit. Kung hindi marunong, lahat yan ayaw gawin na tagasakan ninyo, ay wala kayong aasahan. Lalo kung gumagamit kayo ng krudo, ay wala, sayang yung mga sustansya na sumasama sa daloy ng tubig ng mga abono pinagbibitaw ninyo, at yung tubig pa krudo ninyo. Napakamahal. Okay, ganoon na lang. Sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Mabuhay po tayong lahat. Go lang ng go. Ulitin natin. Puntahan nyo yung YouTube channel natin. Sigurado mayroon pa dyan sa iba't ibang group chat natin. Hindi pa yan nakasubscribe, ay subscribe nyo na para may maambag naman kayo at i-share nyo na sa inyong mga kakilala at mas maganda yan. Sharing knowledge is an act of friendship. Sharing is caring. At go lang, maraming salamat pala. Ayan, makwento ko, naalala ko kanina bago tayo papasok dito papunta doon, may mga dumaan dyan, 3 sila. Yung kapitbahay namin at yung pinsang ko isa, yung palaging dumadaan dyan. Sabi niya, nagdadakkelan niya, sabi niya. Nakikita talaga nila. Doon pa lang sa harap yung nakikita nila. Paano dito sa likod? Nandito yung mga giant. Sinasabi ko sa inyo, dambuhala. Sinabi ko na lang sa kanila,
Kuan yan kuyang, sabi ko. Wala yang mga tatlo lang yung inabuno ko dyan nung basal. Talagang tinipid ko na rin. Wala ring chemicals, walang lason, insecticide. Hindi ko pa nasabi na walang herbicide. Lalo nagtaka sila kung sinabi natin walang pandamo. Nakita nyo naman, gumamit ba tayo? Walang pandamo, makikita nila. Walang kwan dyan, walang damo na makikita sa tuktok niya. At kahit dyan sa pinaka-base, walang damo po dyan dahil sa sinabi ko nga sa inyo, magtanong sa may theoretical, nagbabasa at inaaktwal at may resulta, magandang resulta, yun yung magiging successful, ay sinatawag nating expert. Okay, hindi yung magtanong sa mga kwentong barbero na tsuri lang, nung nag-aral wala namang bukid na sinaka, hindi inaktwal, ay maliligaw po kayo. Iba po yung nag-actual. Ang pinaulitin natin sa mga vlog natin noon pa yan, ay ang pinaka best teacher ay yung na-transfer ko sa inyo, na-transfer ng teacher sa inyo yung magandang resulta, at yun yung gusto nating mangyari, na maduplicate ninyo, mareplika or malagpasan ninyo yung ating ginagawa, ay magiging best teacher or successful lang po tayo na nagtuturo kung ganon yung yun yung hinahangad natin, na magaya po ninyo, mareplika ninyo yung ginagawa natin, na nag-less ng halos 70% ay ganyan ang magiging standing crop. Hindi gumagamit ng herbicide pero wala siyang makitang damo. Hindi gumagamit ng insecticide, pesticide, pero wala kayong makitang whitehead. Ano ba, hindi gumagamit ng fungicide, bactericide, pero wala naman kayong makitang grabing sakit. Okay? Wala pang 1% yung mga dyan sa gilid, pero hindi lahat. Inakayo yung pinoproblema yung bacterial leaf streak at bacterial leaf blight. Kakarampot na abono yung ginamit, pero ganyan yung standing crop. 4 feet to 4.8 hanggang bunganga, hanggang lieg, dibdib, lieg to bunganga. Yun ang gusto nating ma-duplicate ninyo na pagsasaka natin. Okay? At may resulta, magiging maganda yung ani. Ganun lang po yan, i-duplicate nyo lang, replikahin ninyo yung ginagawa natin, at wala po yung imposible, walang kwentong barbero, may resulta, at walang iiyak na mga farmers sa pamaraan. Tagal, ulitin natin, ang tagal, ang dami ng demo dyan na mga project. Pinagkukunan lang yan ng korupsyon. Wala namang resulta. Okay? Dahil hindi nabantayan ng mabuti, hindi na ipatupad ng maayos. Pagkakapirahan lang po yan. Peace po sa ating lahat. Maraming salamat. Happy farmers. 20 to 30 years na pala na nag-i-experiment tayo dyan. Wala pang resulta hanggang ngayon. Okay? Bakit sinasabi kong walang resulta? Hindi nyo maitaas ang ani ng bansa, average yield ng bansa. Mayroon man pinapalabas yan, fake news. Okay? Sinasabi ko na fake news. Para pagtakpan yung mga kapalpakan. Kaya na, sinakakuan na naman tayo. Peace po, para may mabago. Sinasabi ko ito, para may mabago, hindi pang babas sa inyo. Para may mabago, dahil yan na po yung nangyayari sa ating bansa. Ang hirap ng solusyonan ng presidente po natin. Nahihirapan na siya sa sobrang korupsyon. Kaya napapahamak ang ating bansa dahil ang daming crooks. Okay? Ang daming nakadamit dyan na mga crooks. Crooks at talangka dyan sa gobyerno po natin. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Pasensya na, yung mga nasaktan ay ginagawa po yan. At yung hindi nasaktan ay maraming salamat sa inyo. Yung mga nasaktan, magbago na kayo. Lapit na magunaw ang mundo. At mamamana po yan ng mga anak po ninyo. Naririnig, wag nyo nang iparinig. Yung mga ganyang gawain po nyo, wag nyong iparinig. Wag nyong ipakita. Mga gawain yung pagnanakaw. Dahil mamanahin, kawawa yung kwan po natin, bansa po natin, hindi lang kayo mga mamamayan.
Okay, ayan na, naipaikot ko na kayo lahat. Tara doon, bilisan na natin. Ang haba ng kwan natin ngayon. Last ikot natin ito. Sa susunod, yung nakayuko na. Marami tayong ginagawa. Linis pa rin ha, yung pilabel natin. Ito na tayo sa figure. Ito yung malalim noon, tangkad na. May tatapon ba kayo na pinitak? Tara doon sa inbreed. Para may kwan, iiwanan na natin to. Ang bigat. Ang dami ko ng stick dyan. Hindi nakukuha, nakakalat. Naku, ang dami na palang dragon fruit. Kunin natin. At ang maganda dito, makokontrol natin yung pulse mo ulit. Dahil hindi tayo nag-load ng napakaraming kwan. Yan yung inbreed natin. Okay, yun yung kwan. Kunin natin yung kamay ko na may nunal. Para hindi ma-duplicate. May nunal kasi yan. Ito. Dito tayo sa inbreed. Yan yung inbreed natin. Linagay ko dito yung Pro Aggressive na inatras ko. Okay. Naku, ang daming dumadaan dito. Kung dito magpicture-picture yung mga Pro Aggressive dito sa palayan natin ay masusulit nila. Magandang promotion nila. Pero kung puro naman mga hybrid, maglalagay kayo ng mga banner dyan, hindi naman kagandahan, puro fake news, ay maraming maliligaw po sa inyo. Mga farmer, liniligaw nyo yung mga farmers. Wala namang talagang resulta na ganun, ay walang mangyayari po dito sa ating bansa. Mga pinagsasamantalahan nyo lang. Okay, ganun lang. Maraming salamat. Peace po ulit sa ating lahat. Happy farmers.